ang mensahe na pinamagatang Be Diligent. This is about diligence. Napakahalaga po kasi para sa akin ang kasipagan. Sapagkat ito po ay nagbibigay ng pagbabago ng buhay ng tao. Kung gusto po natin magkaroon ng pagbabago sa unahan, ang ating pong buhay, maging masipag ka, sapagkat iyan po ay nasa Biblia. If you have your Bible, open with me in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15. Alam po ninyo, ang versikulo po na ito, sa ibang translation, ang sabi po yan, study yourself. Ang sabi po yan, approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But in the Holman Christian Standard Bible, ang translation ay ganito: be diligent to present yourself approved to God. Okay? A workman who doesn't need to be ashamed, correctly teaching the word of truth. Sa Tagalog, sikapin mo maging kalugod-lugod. Sa iba, maging masipag ka upang ikaw ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang salitang diligence in Tagalog ay hindi lamang kasipagan, kundi ito rin po ay pagsusumikap. Ang isang approved worker ng Panginoon is the one who diligently studies the Word and diligently serves the Lord. Yan po ang gustong ipaabot ni Apostle Pablo kay Timoteo. Bilang nasa kabataan siya, gusto ni Paul na maging masipag siya. Because basically, pag nasa kabataan ka, iba pa po ang mindset mo. Marami ka pang gustong gawin na minsan hindi na kaanong kahalagahan, pero dahil nadadala ka ng takbo ng sanlibutan, minsan na nawawalang bahala ang mga mas importanteng bagay na dapat mong gawin. Sa umaga pong ito, nais kong bigyan diin ang salitang diligence, mga kapatid. Hallelujah! Naniniwala po ako, mga kapatid, that diligence is one of the best remedies of all the problems of the Christian life. Ako po ay may paniniwalang ganon. Kasi, siguro mga kapatid, kung hindi rin nagsumikap si Mama, specifically ang aking mother, hindi po rin kami makakaahon sa kahirapan. Hallelujah. Sa ngalan po ng kasipagan. Lalo dito makilala niya ang Panginoon, mas lalo pong nalaman niya na ang kasipagan pala kung wala ang Diyos, insufficient. Gusto ng Lord na ipaunawa po sa atin na kahit masipag po tayo, hallelujah, pero pag wala ang Diyos, maaaring dumating ang panahon na mawala ng saysay ang lahat ng kasipagan. Sapagkat ang lakas na binibigay ng Diyos sa atin, ang talino na binibigay ng Diyos sa atin, ang siyang nagiging po yan fuel upang ang kasipagan ito ay magkaroon ng kabuluhan. Bakit marami pa rin pong hindi makaahon sa kahirapan? Bakit maraming on and off sa church? Yan po para sa akin ay dahilan sa kawalan ng kasipagan. Pag ang isang estudyante, mga kapatid, ay masipag, darating ang panahon na may bunga ang iyong pagsusumikap sa iyong pag-aaral. On the other hand, pag naging kang tamad sa pag-aaral mo, you will see na marami kang nakakaligtaan at magsisisi ka sa bandang huli. Marami po mga kapatid sa ngayon na mas gusto pang mag-cellphone ng buong maghapon kaysa sa gumawa at gawin ang nararapat. Mas gusto pang mag-computer, maglaro sa ML kaysa sa mag-aral ng lesson sa school. At yan po ang minsan natatanggap pong mga minsan reklamo ng mga magulang sa kanilang mga anak. May mga estudyante na gusto pang matulog kaysa sa mag-aral, magtrabaho, pumasok sa eskwelahan. Those are, mga kapatid, nangyayari sa tunay na buhay, mga minamahal.
Pero yung sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay nagpapaalala sa atin na kinakailangan ng kasipagan, spiritually, materially, financially, emotionally, relationally. Kasipagan ay napakahalaga po na. Sapagkat gusto ni Apostol Pablo na magkaroon ng bunga ang ating pong paglilingkod sa Diyos. Minsan, mga kapatid, binanggit na Apostol Pablo sa pangalawang Thessalonica. Sabi niya po, chapter 3, 11-13, binanggit namin ito dahil nabalitaan namin may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi makialam sa buhay ng may buhay. Tingnan po ninyo, mga kapatid, may mga taong ganito, nakakalungkot. And take note, this message is for Christians. For Christians. Sa mga taga-Thessalonica, Thessalonians, mga kapatid, tingnan po ninyo yung ginagawa nila. Naglala ng oras na pag-usapan ang mga buhay ng may buhay. Hallelujah! Verse 12, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit namin inuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. This is diligence. Kasipagan ito. Pagsusumikap ito, mga kapatid. Kung gusto natin magbago ang takbo ng ating pamilya, sapagkat hindi lahat ipinanganak ay kaya sa buhay. Pero kung gusto mo maiba ang takbo ng buhay mo, oh, young people, mayroong pag-asa dahil ang kasipagan ay mayroong buhay. Halapakan natin ang Lord. Hallelujah. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. If you want to be a strong and effective Christian, may kasabihan that you must work and give all diligence. Bend your knees and pray. Mga kapatid, gusto natin na pagpalain. Hallelujah. Alam natin na ang Diyos ang source ng pagpapala. Pero kulang ang ating oras na inilalaan para sa Diyos. At ang nakakalungkot pa, yung para sa Diyos, kinukuha pa natin. Dapat tayong gumagawa habang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Yan po, mga kapatid, ang gusto ni Apostol Pablo sabihin po sa lahat ng mga mananampalataya. You know, Peter also said that we must apply all diligence to achieve excellence. Look at the verse from the book of 2 Peter chapter 1, verse 5. Peter said, now, for this very reason also, applying all diligence, applying, and in your faith supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge. Tuloy-tuloy po yan, mga kapatid. Ang ganda. Ang sabi po dyan, sikapin ninyo, maging masipag kayo na idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kalaman, sa inyong kalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, ang inyong pagiging makadiyos, ang inyong pagmamalasakit sa kapatid, dahil sa inyong pagmamalasakit at sa inyong pag-ibig, hallelujah, dahil sa katamihan na yan, hallelujah, kapag taglay nyo yan, sabi po ng Biblia, ay inyo po, mga kapatid, makikilala ng lubusan ng Panginoon at hindi mawawala ng kabuluhan ang inyong pagpapagal. This is about diligence. Nagsimula doon sa sabi ni Peter, applying all diligence. Hindi madali, mga kapatid, sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon, hindi katulad po yan na paglalakad-lakad sa parke. Hindi po yan, mga kapatid, pagkakaroon ng bakasyon sa magagandang lugar. Ang paglilingkod sa Diyos is an application of effort. Talaga pong kasipagan din. Hallelujah! Sabi ko nga kung hindi masipag ang magdadawa, the church will not grow. Hallelujah! Diligence is a must. Napakahalaga po yan, mga kapatid. Diligence should be motivated by a desire to honor God and serve others wholeheartedly, not oneself. Hindi kasi talaga, mga kapatid, maiwasan
na kapag ikaw ay masipag at talagang itinaas ka, kumbaga mga kapatid, pinagyaman ka, kung walang tunay na kahulugan o pagkaunawa sa tunay na kasipagan, pwede ka magmalaki. Pero pag nasa Diyos ka, ibinibigay mo ang credit sa Panginoon. Sabi ni Pastor Tixboy kanina, yung humility, nandun po yun. Pag masipag ka at may Diyos ka, iaangat ka ng Panginoon, kaya kang pagyamanin ng Diyos, kaya kang bigyan ng magandang promotion ng Panginoon. Pero don't forget, lahat ng tagumpay natin, dapat bigyan natin ng kapulihan ang ating Diyos na nagbibigay ng lakas at katalinuhan. Glory to God, not glory to me. Hallelujah! May mga tao talaga pong nagsusumikap dahil sila ay driven. Sometimes dahil kita nila na hirap ang mga magulang, dahil pinaapi-api sila, driven sila doon, dapat magsumikap ako dahil ayaw kong pagdating ng panahon, api-apihin ulit ako. Maganda mga kapatid na nagsusumikap ka, pero ang foundation, hindi maganda. Nagsusumikap tayo dahil gusto natin na mapapurihan ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, nung nakapagtapos po kami ng pag-aaral, lahat po kami magkakapatid, mapapansin po niyo sa testimony ng aking magulang, na aking mama, laging kasama ang Diyos. That is the real meaning of diligence. All for God's glory. Nagiging masipag ka dahil alam mo, yan ang gusto ng Diyos na mahal mo. Everybody say amen. Hallelujah. Kaya napakahalaga po ito. Now, what is the meaning of diligence, Pastor? Mayroong dalawang Greek words po na pinanggagalingan ng diligence. Number one, as noun. Eskude, mga kapatid, means earnest commitment in an obligation or a relationship. Sa relasyon, napakahalaga po ang kasipagan. Pag hindi ka nagtatrabaho sa relasyon, maaaring mawala. Hallelujah. Eagerness. Hallelujah. Earnestness, willingness, haste. Haste is yung pagmamadali. Pagmamadali. Yung wala kang mga kapatid na parang sinasayang na oras. Haste. Another, as verb, espudazo. Ibig sabihin to be especially conscientious. Be eager. Make effort. Yan po yun mga kapatid. Napakahalaga. Hardworking. Napakahalaga yung pagiging hardworking ng isang tao. Pero sabi ko nga po, maging maingat tayo dahil minsan pag wala ang Diyos, pag nagtagumpay ka, laging ako. Iwasan natin po na. Iwasan natin po na. Hindi yan ang tunay na kasipagan in God's perspective, mga kapatid. So, yung verb pala nito, yung be eager, make every effort. Yung hardworking ang isang tao, masipag po talaga. Kaya nga sa church, kita nyo naman ang masipag. Di po. May manifestation po ang kasipagan. Sa Bible, mga kapatid, napakaganda ang pangako sa taong masipag. Dadaanin natin po yan mamaya. Hallelujah! In biblical perspective, diligence is not just about achieving success. It is also about honoring God through our efforts and using our talents for His glory. Sabi, mga kapatid. Tingnan po natin ang ilang bersikulo, mga kapatid, na nagpapakita ng kahulugan ng salitang diligence sa konteksto ng salita po ito. Noong panahon, mga kapatid, na si Mary, the mother of Jesus, ay kinausap ng anghel na magdadala ka ng isang tagapagligtas. Yeah. Sa sinapupunan mo, lalabas ang Messiah. Mary eagerly went to Elizabeth, the mother of John the Baptist, to announce about this good news. Hallelujah! Sabi ng anghel kay Maria, sa iyo ang Espiritu Santo ang magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Isisilang mo ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos, ang Messiah, mga kapatid. And Mary said, be it unto me according to your words.
At dahil nang dali-dali siya pumunta kay Elizabeth, at ito na po, mga minamahal. Now Mary arose in those days and went into the hill country with haste to a city of Judah. Ito po ang translated din po, mga kapatid, sa pagmamadali. Pagmamadali na ibalita ang kalooban ng Diyos. This is eagerness. May mensahe po ang Lord dito eh. Minsan may magandang balita po ang Diyos sa atin. May ginawa ang Diyos, pero wala man lang tayong ginagawa. Simpleng bagay yung ibalita niya, pero may napakagandang kahulugan. This is diligence, mga kapatid. Sapagkat gusto mong sabihin sa iyong kapwa, sa ibang tao, ang kabutihan ng ating Panginoon, ang magandang plano ng Diyos. Another, mga kapatid, about diligence is this. 2 Corinthians chapter 8, verse 16. This is about concerning Titus' similar feelings for Corinth as Paul, yung damdamin nila. But thanks be to God who puts the same earnest care for you into the heart of Titus. Ang dalawang taong ito, mga kapatid, grabe talaga pala ang pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. Grabe po. To the point na halos ibigay po nila ang buhay po nila. This is diligence. Yung halos, alam mo, pagod ka sa trabaho, pero nasa church ka. Nasa overnight prayer meeting. Yes, this is true. Para mga magulang, mga kapatid, sa mga magulang ko kasi kung mama. Nung gabi na matulog dahil sa pananahit, paano bumitisip sa pananahit. You know why? May gusto silang umiyak. Earnest care kanino sa mga anak. You see? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, ganun din. Dapat mayroon din po tayo pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Talagang po may sakripisyo. Another, mga kapatid, meaning is in Galatians chapter 2, verse 10. We can see the desire of Paul and Barnabas to help the poor. Diligence din po pala yung nakikita mo na may pangangailangan ng tao at tutulungan mo siya. They desired only that we should remember the poor, the very thing which I also was eager to do. Yung eagerness, sinisikap niya makatulong at makagawa para sa mga walang kaya sa buhay. This is diligence. Hindi naman yun, hindi lang gusto mong ikaw ang tulungan. May mga pagkakataon talaga na hindi natin kaya. At mayroon talagang ginagamit ang Diyos sa atin. At mayroon pagkakataon na gagamitin ka rin ng Diyos para sa iba. Do you agree with me? Palagpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Another, Ephesians 4:3, this is about concerning the walk we are called to work worthy of. Endeavoring to keep the unity of the Spirit and the bond of peace. Endeavoring, mga kapatid, yung pagsusumangkit. Endeavor. Hindi lamang po ito pagsusumikap, hindi pagtitiis. Kapag walang pagtitiis, hindi tayo maliligtas. Sobrang pagtitiis ng Panginoon sa krus. Hallelujah. Yung pagsusumangkit po pala is another meaning of diligence for the good of the body of Christ. Hallelujah. Dito po sa Ephesians 4:3. Sabi ni Paul, sikapin ninyong mapanatili, sikapin ninyong pagsumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. Minsan iba't iba ang pag-uugali po natin, pero hindi po pwedeng habang buhay, hindi po ang ugali natin mabago ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi mo po pwedeng sabihin, ugali ko ito, anong pakialam nila? Hindi po pwedeng, mga kapatid. Because we have one Spirit. Gusto ng Lord na kung ikaw sobra, mag-adjust pa. Kung ikaw kulang, dagdagan mo. Kung kinakailangan. Diligence.
Everybody say Amen. Kaya mga kapatid, yung pinag-aaralan ko ito, sabi ko, malawak pala yung salitang kasipagan. Kasi sa totoo lamang, siguro kung hindi rin po ako nagsipag sa pag-aaral, I don't know what will happen then. Well, God knows everything. But, you know, another factor na nakita ko na hindi kami pinabayaan ng Diyos. So, aking pong kasipagan. Dahil higit nung makilala namin ang Panginoon, talagang po mga kapatid, nangikot kami sa Diyos. Young people, nangikot talaga ako sa Diyos. Kaya minsan, pag nakikita ko po ng mga kabataan na naghihina, in my heart, I know, kaya mo yan. Kasi nakaya ko man. Dati ko rin pinagdaanan po. Siyempre, kabataan din po. Pero bakit ngayon nagpapatuloy pa rin kasama ang aking asawa at may mga anak na? Why? At alam ko, bahagi ng ating paglilingkod ang pagiging natin diligent. Hallelujah! Magsumika po tayong lahat kung gusto natin makita na ang church is flourishing. Kung gusto natin makita ang ating church growing. Kung gusto natin makita ang ating family blessed, diligence is a must. Hallelujah! 2 Timothy 4, verse 21, sa closing statement ni Paul kay Timoteo, look at the words, do your utmost to come before winter. Ito po simpleng salita po ito, pero may reason si Paul kung bakit niya na pinipilit na makarating agad si Timoteo, mga kapatid, bago magtaglamig. Sapagkat gusto niya na maging maayos ang kanyang travel. Minsan may mga bagay po na pinapaalalahanan tayo dahil mas alam ng isang tao kung ano bubuti natin, especially ng mga pastors and workers, as sort of advice. Pero minsan binabaliwala na hindi tayo gumayo. Minsan ang daming advice ang bibigay sa atin, pero binawalang bahala po na. Sana mga kapatid, gawin din natin ng buong puso ang nararapat. Yung word kasi dyan sa Tagalog, pilitin mo. May mga punto sa buhay natin na talagang pinipilit na natin. Mga boxers na nagtagumpay, minsan alam nilang bugbog na sila. Pero mga kapatid, piliin nilang makatayo. Mga hirap na hirap sa buhay, pinilit makatapos. Pero nasaan sila? That is diligence. Everybody say Amen. Amen. Hallelujah. So be diligent. Sabi ni Paul. Hallelujah. Now, mga kapatid, 3 things na nakita ko na dapat naintindihan natin about diligence. Diligence is reflected in daily attitude. Ugali pala ito. Ugali. Kaya nga minsan, sa galit minsan ng magulang, ano po ang nasasabi ng magulang? Ano ba yan? Napakatamad mo. Walang mangyayari sa buhay mo. Basic po yun. Lumalabas siya. And that is biblical. Minsan pangit nga lamang kung paano sinasabi, pero totoo po yan. Totoo po yan, mga kapatid. Attitude. Kung makikita natin ang positibong attitude, mahalaga sa mata ng ating pananampalataya. Sapagkat mga kapatid, sa 1 Corinthians 15:58, this is faith. Kaya nga, mga kapatid, na minamahal ko, magpakatatag kayo at huwag matitinan, maging masipag kayo palagi. Kinote ko na lamang po yung praise be po dyan. Sabi po dyan, hallelujah, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, yung frequency, very important sa diligence. Yung frequency.
Ano po yun? Palagi. Minsan may mga taong hindi lang masipag dahil may nakatingin. Nagpapa-impress. That is not diligence. May nakakakita ng una. Gawin mo ka. Maging masipag ka. Dahil may Diyos na nakakakita na siya magbibigay ng pagpapala. Hallelujah! Nalakas sa palakpakan sa ating Panginoon! Hallelujah! Kaya sa lahat ng ating responsibilidad, sa pamilya, sa ating trabaho, sa school, sa ministry, kasipagan is a must. Kailangan po talagang maging masipag tayo. Purihin ng Diyos. After ng preaching ko po na ito, for the glory of God, gawin niyo po na maging masipag. Maniwala po kayo sa akin. May blessing ng Diyos na ibibigay po sa inyo. Hallelujah! In the name of our Lord Jesus Christ. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng magandang ugali sa paglilingkod sa Diyos, sa pagtatrabaho, sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Anong ugali? Ang kasipagan. Attitude po yan, mga kapatid. Number 2, diligence is reflected in use of time. Sabi ko nga, diligence means expedite. Ibig sabihin, fastness of movement. Haste, speed. Tandaan po natin na hindi tayo hihintayin ng orasan. Bagamat, yes, hindi lahat ng pagkakataon na kung mabilis ka, magtatagumpay ka. Sinabi yan ni King Solomon. Pero basically, napakalaga po ang mabilis ka sa pagtupad, sa kalooban ng Panginoon. Hindi tayo hihintayin, mga kapatid, ng pagtakbo ng orasan. Dapat talaga, as much as possible, hindi tayo mahuli. Tumama tayo sa oras para walang masayang na pagkakataon. Yan po yun. Apostle James said, time must not be taken for granted. Time must not be used improperly to the neglect of more important matters. Yan ang sinasabi ni Paul. Even ni James, even Paul said, we must redeem the time. Nung binalikan ko, mga kapatid, yung theme ng kalookan, nakita ko sa muli ang kahalagahan ng oras. Sabi po sa Ephesians 5:15-16, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the most of your time, because the days are evil. Lalamunin ka talaga, mga kapatid. Hallelujah! Ng mundong ito, ng kaaway ng Diyos, pag hindi mo pinahalagahan ang panahon na ibinibigay sa iyo ng ating Diyos na buhay. Sa aking pag-aaral, there are 2 Greek words for time. Number 1 is chronos. That means the span of time that each day offers. Meron talagang ibinibigay ang Diyos ng span of time bago mangyari ang katuparan. Ano po yun? Halimbawa, ang panganganak. Hindi kaagad lalabas ang baby. 9 months to prepare. Do you agree with me? Yes. Sa pag-aaral, usually 4 years. Estudyante, young people, ito yung time, chronos. Ano ang dapat natin gawin? Hallelujah! Mayroon kasing another responsibility sa paglipas ng panahon. Magmimit, mga kapatid, ang oras at responsibilidad. Hallelujah! Pangalawa is kairos. Mga kapatid, na ang ibig sabihin season, the fit time, or in other words, opportunity. Now, sa 4 na taon nakagraduate ka, ano ang kairos doon? Oportunidad na makapagtrabaho. Kairos. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal,
Itong panahon na ito, example ko lamang ito, walang dami mga kapatid na hindi nakagraduate, na nakita naman natin na maganda mo. Kasi pagkatasudyos pa rin ang lahat ng bagay. But I'm talking about the basic principle. Hallelujah! Gusto ng Lord, mga kapatid, na pag mayroon ng pagkakataon, then you can support the church, you can support your family. Pusang loob, pagbigay ka, that is the season of harvest. Amen, Kairos. Everybody say amen. Amen. Now, alin po sa dalawang ito ang ginamit kaya sa Ephesians 5:16? Making the most of your time. What is it? Yes, Kairos. Parapakan natin. Making the most of your time, Kairos. Making the most of your opportunities. Sapagkat ito yung panahon, may oportunidad na po tayo na makapaglingkod sa ating Panginoon. Oh, Christians, my dear brothers and sisters, season po yan, mga kapatid. Hallelujah. Alam po niyo, kapag nagtatanim ka, huwag kang mag-alala dahil mayroon pong season para ikaw ay umanin. Do you believe it? Amen. Yes! Hallelujah! Mayroon talagang panahon na aani ka dahil sa iyong kasipagan. Wait patiently. Huwag kang magmadali. Hallelujah! Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, hallelujah, ang diligence talaga ay kinakailangan para magtagumpay tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Making the most of your time. Diligent Christian knows how to use time wisely. Hallelujah. Redeeming the time. Don't always say that you don't have time to serve the Lord. Walang panahon, Pastor. Busy. Mga kapatid, wala pa akong sasabihin dyan. Pero I know kung ano po ang totoong nangyayari sa buhay natin. Sapagkat kung titingnan natin ang ating sarili, mayroong panahon. Mayroong panahon. It's just a matter of priority. Don't say that you have no time to read the Bible. You don't have time to pray. You don't have time to attend Sunday service dahil kung gusto mo talaga ay mayroong paraan. At kung gusto mo, mga kapatid, God will provide. Do you agree with that? Yes! Palakpakan natin ang ating Panginoon. This is true. God will provide kung nasa yan ang puso mo. Ito na lang, how much time do we spend watching Netflix? Basically, 2 hours. Tama po? Yes. How much time do we spend on our phones? Sige na. Nangyayari ito. Sinasabi ko po ito just to give you, mga kapatid, hallelujah, the reality na nangyayari po sa ating mananampalataya. How much time do we spend doing nothing? Meron po bang doing nothing? Yes. Kaya sabi ni Paul, be careful for nothing. Sabi ni Paul, hallelujah, marami pa pong iba. Now, mga kapatid, alam po ninyo, Proverbs 10:4 said, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Lahat na gusto pagpalain, ipalakpakan tayo ng mga. Malakas na malaka! Mga kapatid, Biblia po yan! Bible po ang nagsasabi niyan, hindi na kung bigyan niya ni Pastor Romero. Ang kamay na laman ay tiyak na maghihirap, subalit magbibigay ng yaman ang kamay na masipag. Hallelujah! Ito po ay contrast ng diligence and laziness. At ipinapakita dito, mga kapatid, ni King Solomon that there are rewards for hard work. If you are diligent, of course, blessings will come. So let us continue to work for the glory of our Lord Jesus Christ. Everybody say amen, hallelujah. Kaya yung sa book of John, chapter 9, verse 4, na kunin niyo ganito ang pagkakasabi.
I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming, but no one can work. Yan po, yung lilipas. Lilipas. May awit-awit, di ba? Tananda. Huwag niyo kantay niyo. At lilipas niyo. Di ba? Ito po. Ito. Kaya sabi ko nga, habang may lakas pa, Panginoon, sana lingkod pa, sana madagdagan pa ang outreach ng CCFM. Sana mas marami pang magigtas. Sabi kasi dyan, darating ang gabi kung kailan wala na makakapagtrabaho. Dahil po interpretation ito sa buhay natin, hindi na tayo. Nawawalan tayo ng lakas sa paglilingkod sa Diyos. Maaaring dumating na ang Panginoon at hindi ka na makapagtrabaho. Kaya nga, this is a reminder for all of us. Everybody say, for all of us. Hallelujah! The last point, mga kapatid, diligence is reflected in use of energy. Energy is the essence of diligence. We exert effort. This is about exertion of energy. Without strength. Amen. Hindi natin ito. Tama po ako? Yes, amen. Aba, sa paglilingkod nila Apostol Pablo, papunta ng Asia, ng Europa. Kung walang lakas sila Pablo, paano nila gagawin po yun, mga kapatid? Pero yung lakas na yun, kung wala ang Diyos, mga kapatid, hindi po yun magagawa. Hallelujah! Binibigyan tayong lakas ng Panginoon para gamitin natin ito sa katuwiran at kapulihan para sa Diyos, hindi upang gamitin natin sa ating sarili. Hindi naman sa sarili. At ang iba nakakalungkot sa kasalanan pag ginagamit ang lakas. No! Hindi po yung kalooban ng Panginoon. You know, the Bible said in the book of Mark 12:13, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Palapakan natin. Kasama ang kaya mahalin natin ang Diyos ng buong lakas. Makita yung healthy sa buhay po natin kung mahal natin ang mahal natin. Amen? Dahil lagi namin sinasabi ni Banji na kung gusto ninyo maabot ang pangarap ninyo sa aming mga anak, maging healthy kayo para malakas kayo. Huwag niyo pabayaan ang inyong sarili. Di appreciate me. Minsan may mga tao na pabaya. Pag nawala ka, kumusta? Yan po ay na sa ating pong buhay pisikal. Pero sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, napakahalaga din ang strength po natin. Sapagkat sa pagpupuri nga lang, mga kapatid, hallelujah, binibigay din natin ang ating lakas. Tinataas natin ang ating kamay, mga minamahal. Hindi po ba sumasayaw tayo? Strength po yan. Sapagkat kung wala kang lakas, you cannot do that. Yung itaas mo lang ang kamay, pag nakahilaga ka na, mahina ka na, may sikip ka na, you can do that. Kaya habang may lakas, pag sinabi ng sugi na itaas mo ang kamay mo, umahin ka na po na, kahit po na glory of God, dahil ang kalakasan na ibigay mo yan ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung kaya pa natin tumayo, kaya pa natin lumakad, dalhin po natin ang ating sarili sa gawain ng ating Diyos na buhay. Dahil yan po ay utos ng Panginoon na may kalakip na pangako ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga young people na may lakas pa upang magtumugtog, magsawlid, strength ang kailangan dyan. And give your best strength to God. Hallelujah, hindi po yan mawawala ng kamuluhan. Lahat ng ibinibigay natin sa Diyos will never be in vain. Ang sabi po ng salita ng ating mahal na Panginoon. In the book of Ecclesiastes chapter 9 verse 10, the Bible said, whatever you do, do with your mind. Para sa Panginoon, alam po ninyo, pinag-uusapan noon, paghari ka sila David, mga malalakas po yan.
Mga magigiting po yan, mga kapatid na hari. Hindi yan sila lang pa. Sila po, mga kapatid, ay malalakas, lumalaban po talaga. Because they are leaders. Tayo din po, mga minamahal, we are leaders as far as the salvation of Christ is concerned. Amen. We are followers of Christ. Hallelujah. We are leaders of righteousness. We are leaders of holiness. We are leaders of God's will. Hallelujah. Kaya gusto ng Panginoon, mga kapatid, na sa paglilingkod sa Diyos, ibigay natin ang ating lakas sapagkat hindi lang basta, mga kapatid, pero ang ibinigay ng Diyos, hallelujah, ang kanyang buong buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Uli ng Panginoon, nabasa ko po ito, divided energy is insufficient. Do you agree with me? Yes. Divided. Kaya nga po, kahit sa government, hindi po basta-basta na magtrabaho ka ng dalawa. Hindi lamang dahil sa kumikita ka ng malaki, kundi mag-become insufficient sa iyong responsibility. And that is biblical. In the book of Matthew 6:24 said, no one can serve two masters. Sa iba pang translation, at the same time. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. You see? So, hindi po pwedeng maglingkod sa Diyos at sa pera, material na bagay ng sabay. Dapat unahin natin ang Diyos, ang lahat ng bagay ay idadagdag na lang ng ating Panginoon. And that is the principle of the power. Hindi ako lang ang may opinion niya. Prinsipyo yan ng people yan. So, makikita po natin talaga, mga kapatid, that diligence is very important. We cannot expect to be the Christian God calls us to be with divided energy. Hallelujah. All our energy must be directed to God first. Yan po ang sinasabi ng Biblia. And I believe that everything will follow. Yun talaga yung mga kapatid. Again, Apostle Paul said, be diligent to present yourself approved unto God. Hallelujah, purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kaya, Christians, Church, hallelujah, patuloy tayong magsumikap, maging masipag po sa gawa ng Diyos. Huwag tayo po maglalay lagi ng hintayan. Ibigay sa Diyos ang para sa akin. Ibigay mo ang para sa akin. And you will see the blessing of the Lord. Hallelujah. And in my conclusion, glory to the living God. Palapakan po natin ang ating Diyos. All Christians, as Christians, I mean, we are called to live diligently, taking action, working hard, and trusting God to bless our efforts. Hindi po ang Diyos magkapabaya sa isang mananampalataya masipag. To God be the highest. Pagkalit po tayo lahat sa pangalan ng ating Diyos. Hallelujah. Let us pray. O Lord Jesus Christ, thank you so much, O God, for your words na ibigay po, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalala mo po sa amin kung gaano kahalaga, ka-importante ang kasipagan. Pero na po, Diyos, sa lahat ng aspekto ng aming buhay, lagi namin maalala na sa aming kasipagan ay mayroong biyaya. Panginoon, pagpalain mo Diyos sa mga salitang ito. Nawa, Panginoon, ito po ay patuloy na tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Panginoon, bless our families, our churches, Panginoon. Lord, bless our ministry. Salamat, Panginoon.
Lord, patuloy na wala namin pahalagaan ang aming lakas, ang oras, at patuloy namin makita, Panginoon, ang tamang pag-uugali sa aming paglilingkod. Purihin ka, Panginoon, at sa muli, dinadalangin po namin ang aming mga kapatiran sa Batangas. Patuloy mo nawa, Panginoon, bigyan sila ng kalakasan ng pananampalataya, Panginoon, na bagamat ay kahirapan sa sitwasyon nila ngayon dahil sa Panginoon kanilang kabuhayan, pero Lord, alam namin, anumang nawawala sa isang taong nananampalataya, mayroon kang paraan na ito ay naibalik, Panginoon, sa iyong sarili mo. Salamat po, Diyos, sa mga pangalaman. Nagal, Lord, bless each and every one of us at maging sa lahat ng nanonood ngayon bayan at binay, anumang po ang pangangailangan nila. Pagpalaan mo po, Diyos. Lord, to you alone, we give back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen.